May mga taong naghamon sa Diyos. Ininsulto siya at namatay. Tara, alamin natin ang pinaka-kontrobersyal na kwento ng mga taong naghamon sa langit at kung paano sila namatay. Stephen Hawking, ang sabi niya, "There is no God." Ang tanyag na theoretical physicist na si Stephen Hawking ay isang atheist o yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Matibay ang kanyang paniniwala na ang universo daw ay hindi nilikha ng Diyos. Sa isang interview, sinabi niya, "There is no God. No one created the universe and no one directs our fate." Pero kahit isang henyo, hindi siya nakatakas sa kapalaran. Sa edad na 21 years old, na-diagnose siya ng ALS, isang sakit na unti-unting nagpaparalisa sa katawan. Pumanaw siya noong 2018 sa edad na 76 years old. Next on our list, ang arkitekto ng Titanic. Sabi niya, "Not even God can sink it." Isa sa pinaka-viral na urban legend ay tungkol sa gumawa ng Titanic na nagsabing kahit Diyos daw ay hindi kayang palubugin ang barkong nilikha niya, ang Titanic. Pero noong April 14, 1912, ang barkong itinuturing na unsinkable ay lumubog matapos bumangga sa isang iceberg kung saan 1,500 na katao ang namatay. Katuwaan lang ba ang sinabi niya o isang hamon na nagdulot ng trahedya? Next on our list, Tancredo Neves, Pangulo ng Brazil. Ang sabi niya, "Kahit Diyos, hindi ako matatanggal." Nung tumatakbo sa pagkapangulo si Tancredo Neves, sinabi niya sa kanyang campaign speech, translated in Tagalog, "Kapag nakuha ko ang 500,000 na boto, kahit ang Diyos, hindi ako matitigil sa pagiging presidente." Yes, nanalo siya nung eleksyon na yon. Pero isang araw bago ang kanyang panunumpa, siya ay nagkasakit ng malubha at namatay bago pa man maupo sa posisyon. Irony o leksyon na wag mong hahamunin ng Diyos? Sunod sa ating listahan ay si Cazuza. Ang sabi niya, "God, this is for you." Si Cazuza ay isang sikat ng Brazilian singer at kilala sa kanyang wild lifestyle. Habang nagpe-perform sa isang concert, humit-hit siya ng sigarilyo, hinipan ng usok pataas at sinabing, "God, this is for you." Ilang taon matapos ito, siya ay na-diagnose ng lung cancer at namatay sa edad na 32 years old. Aksidente ba ito? O leksyon na wag mong iinsultuhin ang Diyos? Next is John Lennon. Sabi niya, "Mas sikat pa kami kay Jesus." Si John Lennon ng The Beatles ay isa sa pinaka-iconic na musician sa kasaysayan. Ang sabi niya noong 1966, "Christianity will end. We are more popular than Jesus now." Maraming Kristiyanong nagalit sa pahayag na ito. 14 years later, noong December 8, 1980, si John Lennon ay pinaril sa harap mismo ng kanyang apartment sa New York. Patay agad. Nagkataon lamang ba ito o isang fulfillment ng kanyang prophecy? Next is Marilyn Monroe. Ang sabi niya, "I don't need your Jesus." Isang linggo bago namatay si Marilyn Monroe, dinalaw siya ni Billy Graham, isang sikat na pastor, at sinabing, translated in Tagalog, "Marilyn, ang Diyos ay may misyon para sa iyo." Pero ang sagot sa kanya ni Marilyn Monroe, "I don't need your Jesus." 7 days later, natagpuan siyang patay sa kanyang bahay. Overdosed sa sleeping pills. Isang trahedya ba ito o isang chilling premonition? Next on our list, ang kotse na hindi kasama si God. Noong 2005, isang grupo ng mga lasing na kabataan sa Campinas, Brazil ay ini-invite ng nanay ang kanyang anak na magdasal bago sumakay sa kotse. Pero ang sagot daw ng anak, "Only if God rides in the trunk because inside here, it's already full." Ilang oras matapos umalis, nag-crash ang kotse. Patay lahat ng sakay. Ang pinaka-nakakakilabot na detalye, ang trunk ng sasakyan ay nanatiling buo. Random accident lang ba ito o isang babala na wag mong hahamakin ang Diyos? Sunod sa ating listahan ay si Christine Hewitt. Ang sabi niya, "The worst book ever." Si Christine Hewitt na isang Jamaican journalist ay sinabi sa national TV na ang Biblia daw ay the worst book ever written. Ilang panahon nang lumipas, noong June 2006, natagpuan ang katawan niya na sunog sa loob ng kanyang sasakyan. Coincidence o isang chilling ending sa kanyang pahayag? Sinadya nga ba ang mga trahedyang ito o purong tsamba lang? Sigurado lang, minsan ang ating mga salita ay may bigat na hindi natin inaasahan. Ikaw, may kilala ka bang sikat na personalidad dito sa Pilipinas na hinamak ang Diyos? Share mo naman yan sa comment section. At kung gusto mo pa ng magito pang klaseng content, i-follow mo na ako. Yun lang, maraming salamat sa panunood mga kamagkano.